Dear RATV Inspiring Stories, nais ko pong ibahagi ang aking kwento. Ako si Aling Rosa, 50 taong gulang, taga Bulacan, at 5 taon ng OFW na domestic helper sa Europe. Wala akong asawa at anak, kaya't ang buhay ko ay ibinuhos ko sa pagtatrabaho para masuportahan ang pamilya ko sa Pilipinas. Bawat umaga, maaga akong bumabangon. Ang lamig sa labas ng apartment ay halos pumipigil sa akin. Ngunit kailangan kong gumising. Hinuhugasan ko ang mga pinggan, nililinis ang buong bahay, at minsan pa'y nagluluto ng pagkain na nakasanayan ng amo ko. Habang gumagawa, naiisip ko ang pamilya ko sa Bulacan. Ang amoy ng uling sa kusina, ang halakhak ng mga pamangkin sa bakuran, ang tawanan ng mga kapitbahay, at ang yakap ng ina ko tuwing gabi. Tuwing linggo, kapag may libreng oras, tinatawagan ko ang pamilya ko sa video call. Ang mga sandaling iyon, ang pinakamasaya kong bahagi ng linggo. "Tita, kumusta na po kayo dyan?" Tanong ng pamangkin ko, sabay ngiti sa screen. "Ayos lang, Boyet. Kumusta ang pag-aaral mo?" Sagot ko. Pinipilit ang ngumiti. "Mabuti naman o tita, miss na po namin kayo," sabi nila, at halata ang lungkot sa kanilang mga mata. Minsan, tinatawagan ko rin ang magulang ko. "Inay, kumusta na po ang kalusugan ninyo?" Tanong ko, halos nanginginig ang boses. "Ayos lang anak, pero miss na rin kita dito, sa bahay. Sana makauwi ka na." Sagot niya, hawak ang telepono, na parang gusto niya akong maramdaman sa tabi niya. "Oo po, Nay. Pinapangarap ko rin pong makauwi. Hindi lang po madali dito sa trabaho." Sagot ko, pinipigil ang luha. Sa Europe, may mga kaibigan rin ako sa kapitbahay at iba pang domestic helpers. Madalas kaming mag-usap kapag may libreng oras kami. "Rosa, kumusta na ang pamilya mo sa Pilipinas?" Tanong ni Liza, isang kaibigan kong kasama sa trabaho. "Mabuti naman, pero miss ko na sila." Sagot ko. "Alam mo, kahit dito malayo tayo, kailangan nating maging matatag. Balang araw makakauwi rin tayo." Sabi niya sabay ngiti. "Oo, pero minsan, ang hirap tanggapin na bawat taon dito ay napapalayo tayo sa kanila." Sagot ko, habang pinipilit hindi maiyak. Plano ko na sana makauwi sa susunod na buwan, pero isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Tumawag ang amo ko at may malubhang balita. "Rosa, I'm really sorry. You will have to postpone your trip. There's no one to help at home if you leave. Please stay and help me for now." Sabi niya, halatang kinakapos at nangangailangan ng tulong. Tahimik akong nanatili sa sahig, hawak ang telepono. Naiisip ko ang pamilya ko sa Bulacan, ang mga pamangkin ko, ang nanay ko na nag-aantay, at ang pangarap ko na makauwi. Halos gusto kong sumigaw sa lungkot, ngunit alam kong may responsibilidad ako sa amo ko. Sa trabaho, may mga sandali ring may munting saya. Kapag nakikita ko ang amo ko na ngumiti sa pagkain na niluto ko, o kapag nagpasalamat siya sa paglilinis, parang may kaunting init sa puso ko. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang pangungulila sa pamilya ko. Isang hapon, habang naglalakad ako sa parke malapit sa apartment, nakilala ko si Ana, isang batang Pilipina rin na OFW sa kabilang bahay. "Hi Rosa, mukhang malungkot ka ngayon," sabi niya. "Oh, Ana, miss ko na ang pamilya ko," sagot ko. "Alam mo minsan kahit malayo tayo, kailangan nating ipagpatuloy ang buhay dito. Pero sana, isang araw, makauwi tayo ng may kasamang ngiti." Sabi niya habang iniabot ang kamay sa akin. Tuwing may libreng sandali, naglalakad ako sa balkonahe, humihinga ng malamig na hangin, at iniisip ang probinsya. Pinapangarap kong maramdaman muli ang araw sa balat ko.
marinig ang halakhak ng mga pamangkin at maramdaman ang yakap ng pamilya. Sa bawat tawag sa kanila, bawat mensahe, bawat simpleng I miss you, iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Minsan, natutulog ako habang hawak ang telepono, pinagmamasdan ng screen na nagpapakita sa mga mata ng pamilya ko. Ramdam ko ang init ng pagmamahal nila kahit malayo ako. At iyon ang tanging nagbubuhos ng liwanag sa madilim na gabi dito sa Europe. Ang aking kwento ay tungkol sa sakripisyo, pagmamahal sa pamilya at pag-asa. Pag-asa na balang araw ay makakauwi rin ako sa Bulacan. Dala ang alaala, biyaya at aral na aking pinaghirapan. Salamat po kung mapipili niyo man ang aking liham. Lubos na gumagalang, Aling Rosa.